Walang ideya si Tina kung paano siya gagawing baby doll ni Ishikawa. But it did not take long before she found out the answers to her questions and fears. Nasa suburb ng Tokyo ang pinagdalhang bahay kay Tina. Hindi iyon kalakihan kung titingnan sa labas. Pagkapasok na lang niya, saka siya na sorpresa kung gaano iyon kalaki. Typical na Japanese style ang basic structure ng bahay. Ang ikinaiba nun, as Tina discovered quite soon, ay ang magkakaibang motif ng bawat kwarto. Specifically, ang bedrooms na 7 lahat. May kaugnayan ang tema ng bawat bedroom sa pagiging baby doll ng dalaga sa 43 anyos na si Ishikawa. O ano, bungad ni Mary kay Tina sa telepono. Nagalaw ka na ba ni Ish? Maraming beses na, sabi ni Tina. Araw-araw nga eh. Nagtaka si Mary. Aniya, bakit parang wala lang sa'yo? Akala ko, natatakot kang maano ni Ishikawa. At saka araw-araw? Mariosep, 1 week na mula nang tumira ka riyan sa kanya. Hindi ka tinitigilan? Twice a day pa nga kung minsan sa totoo lang, sagot ni Tina. At okay lang sa'yo? Pagit lang bulalas ni Mary. Noon bumunghalit ng tawa si Tina. Nag-alala si Mary. Naisip nito, baka may lumuwag sa utak ni Tina dahil sa trauma ng paggalaw rito ni Ish araw-araw at twice a day pa. Okay lang, Mary, sabi ni Tina kasi harmless naman siya. Medyo nakahinga si Mary. Tina sounded normal and sane. Aniya, pero hindi ko maintindihan na. Ginagalaw ka pero harmless siya. Paano yun? Sagot ni Tina. Ginagawa lang niya akong parang, manyika. Parang laruan. Weird kung sa weird. Pero ang mahalaga, Mary, mabait siya sa akin at malambing. Hindi ako sinasaktan. At higit sa lahat, virgin pa rin ako. Nakasisiguro ka bang hindi niya yan kukunin sa isang araw? Tanong ni Mary, ang pagka-virgin mo? Malabong mangyari, giit ni Tina. At bakit? Sabi ni Mary. Basta, sabi naman ni Tina. Ikaw talaga, Tina. Anong basta? Lalo akong nahihiwagaan. Bakit malabong mangyari na kunin niya ang pagdadalaga mo? Tanong ni Mary. Mahirap ipaliwanag. Kakahiya ring sabihin. Tumatawang sagot ni Tina. Huwag ka nang mahiya. Sinabi ko noon, di ba? May karanasan ako sa first BF ko. Kaya alam ko na ang tungkol sa bagay na yon. Ang pangit kasing sabihin, sabi ni Tina. Bakit nga? Giit ni Mary. Huwag mo na akong isuspense. Maya-maya darating na yung talent scout dito sa apartment. Susunduin na kami. Aalis na kaming 3 kasama si Miss Cristel pa Hong Kong. Sinabi na rin ni Tina, ang para sa kanya'y masagwang sabihin. Sansaglit na natigilan si Mary bago ito napahagalpak ng tawa. Natapos ang phone conversation ng magkaibigan na maluha-luha sila kapwa sa labis na pagtawa sa nasuungang sitwasyon ni Tina. Dear heart, ang totoo,
Nakailang draft ako pagdating sa bahaging i-explica kung bakit ginagalaw ako ni Ish pero walang nangyayari. Inisip ko nga, wag ko na lang detalyehin yun. Uulitin ko na lang ang sinabi ni Mama San Donita na harmless ang Big Boss. Pero I'm sure masusuya ang kapwa ko readers kapag hindi ko nilinaw ang parting ito ng aking confession. Hindi ba? Maraming leksyon sa buhay ang natutunan ni Tina kay Ishikawa. Unang-una roon ang tungkol sa pera, na kahit nakahiga ka sa salapi, hindi kinakailangang maligaya ka na yun. Literal ang pagiging baby doll ni Tina kay Ish. Literal ang paglalaro sa kanya bilang buhay na manyika. Pinakakain siya nito as in sinusubuan talaga. Pinaliliguan, binibihisan, sinusuklay ang buhok, ina-applyan ng makeup, pinatutulog, at kulang na lang ipaghele. Salitan ang paggamit nila sa 7 bedrooms sa bahay. Depende kung anong mood mayroon si Ishikawa. Kung gusto nitong bihisan si Tina na tila grade school pupil, ang silid na designed for a grade schooler ang gagamitin nila. Kung type nitong ayusan siyang nurse o doktor, doon sila sa all-white bedroom. O kung kunwari flight stewardess si Tina, doon sila sa bedroom na ang disenyo ay tila interior ng isang bahagi ng eroplano. Pero paborito ni Ishikawa ang kung tawagin ito'y Barbie's Playroom. Pink ang motif ng silid. Pink wallpaper, pink drapes, pink bed and beddings, pink furnishings, and everything else. Ang bedspread ay puno ang ibabaw ng appliques made of pink roses and silk. Anything goes naman kapag inaayusan na si Tina ni Ish sa Barbie's Playroom. Naroong suotan siya nito ng wig na platinum blonde at mahaba. Naroong lagyan siya nito ng headband na blood red ang kulay. At pagkatapos, tatapian siya nito ng kapirasong silk material na tila manikin lang si Tina. At pagdating sa puntong gagalawin na siya nito, nanginginig si Tina sa takot noong una. Pero sabi ni Ish sa kanya, I will not hurt you, Rita. Just close your eyes and don't move. Nakasandalang dalaga sa harap ng blackboard sa grade schooler room. Naka-school uniform siya pero maikli ang palda. Mahaba ang manggas ng blusa pero bukas ang mga butones niyo at naka-expose ang boobs niya. Pumikit nga lang siya. Hinintay kong hihipuan man lang siya ni Ish na walang suot na saplot sa ilalim ng itim niyong silk kimono. Hanggang sa mainip si Tina. Ni kanti ay hindi siya kinanti ni Ish. Basta narinig niyang umuungol iyon. Pero ang takot na lang niyang magmulat. Okay, Nita, open your eyes now. Utos ni Ish maya-maya. Kung ano-ano ang tawag ni Ish kay Tina. Dati lagi niyang itinatama iyon pero eventually, na-realize niyang hopeless ang hapon sa pagtanda sa kanyang pangalan. Wala nang nakita si Tina kundi
ang hawak na wari puting panyo ni Ish at pinupunasan ito ang harapan. Tumalikod na ito nang magmulat na ang dalaga. Hindi mo pa talaga nakikita kung anong ginagawa niya pag pinapikit ka niya? Hindi makapaniwala ang tono ni Mama San Donita. Nasa mall ang dalawa, nagmemeryenda. Halos araw-araw kung pasamahan ni Ish sa Mama San si Tina para mag-shopping sila ng dagdag na baby doll costumes at kung ano man ang ibig ipabili ng dalaga. Takot akong dumilat, sabi ni Tina. Kasi takot din akong makita kung anong ginagawa niya. At saka baka magalit siya. Gusto niya, pumikit lang ako. Nangingiting napailing ang Mama San. Maya-maya'y inilibot nito ang tingin sa ibang mga kumakain din sa restaurant. Inalam ng tingin kung may ibang kababayan sila roon ni Tina. Ayaw nitong may makarinig ng sasabihin niya. Pagkatiyak na sila lang ang Pinay sa kainan, anito kay Tina. Hindi yun magagalit pag dumilat ka ng konti. Pero simplehan mo lang. Dapat masanay ka sa ginagawa niyang paraan ng pagpaparaos. Medyo namula si Tina sa huling salitang binanggit ng Mama San. Naunawaan ng huli ang gayong reaksyon ng kausap. Niya, okay, alam kong dalaga ka pa. Nasa medical certificate yun ng lahat ng entertainers ni Ish. At alam nito yun. Kaya ka nga niya pinili. Kasi wala ka pang karanasan sa lalaki. Hindi masakyan ni Tina kung bakit idiniini Mama San Donita ang huling sinabi. Sa malaon at madali, Tina. Esplika nito. Magta-try si Ish na gawin sa'yo yung normal na paraan ng pakikipagtalik sa babae. O, huwag ka munang masindak dyan. Basta, maniwala ka sa akin, harmless siya. Yung dati niyang Pinay na girlfriend, kaklose ko rin. Madalas bang magpalit ng girlfriend si Ish? Curious si Tina. Sabi ng Mama San, 2 lang ang alam ko sa halos 4 years kong pagtatrabaho sa mga club niya. At kaya lang natapos ang relasyon niya sa mga yun kasi inaway ng misis ni Ish. Saan nakatira ang misis niya? Tanong ni Tina. Japanese din sigurado. Ano pa? Nasa Wakayama. Malayo yun dito sa Tokyo. Ano nang nangyari doon sa dinispatch niyang 2? Usisa ni Tina. Sabi ng Mama San, yung una, bumalik sa Pilipinas at buhay mayaman na. Naka-time deposit ang bigay na pera ni Ish at sa interest lang yun, buhay prinsesa na siya. Itong ikalawa, si Jenny, malaki rin ang naging pera niyan kay Ish pero ayaw bumalik sa atin. May nakilalang Japanese, hindi masyadong mayaman pero na-inlove sila, nagpakasal. Nagbukas sila ng business, fast food, sa Osaka. Equal partner sa negosyo si Jenny. Siya nga ang namamahala niyon. Nag-isip na mabuti si Tina. So far, naisip niya, hindi naman pala napasama ang ibang ginawang baby doll ni Ishikawa. Pero yun bang kapalaran ng dalawang iyon? Nakasisiguro siyang magiging hantungan din niya kung sakali. Mabalik tayo, Tina, sabi ni Mama San Donita. Kapag sinubok ni Ish na galawin ang pagkababae mo,
Nakinig na mabuti si Tina sa pabulong na paglilinaw sa kanya ni Mama San Donita. At nakabuti ang paglilinaw na iyon ng Mama San kay Tina. Kung hindi, baka nanginig siya sa takot ng gabing iyon. Ginawa ni Ish sa unang pagkakataon ang bagay na iyon. Uminom muna si Ish ng ilang shots ng whiskey. Hindi ito karaniwang umiinom ng alak sa bahay. Sa club lang. Matatanto ni Tina paglaon na pampalakas loob nito iyon. At ng mga sumunod pang pagkakataon, kapag sinabi nitong, "Pour me a drink, Mina, please," alam na ni Tina ang nakatakdang mangyari pagkaraan. Iyon na nga, wala. Tunay na kakaiba ang nasuungang karanasan ni Tina. Hindi siya napahamak at wari ligtas siya, in a manner of speaking, sa poder ng hapon. Ngunit, palagay niya kaya ay magpapatuloy ang ganoong sitwasyon? May papadating na unos sa buhay ni Tina kaya kakailanganin niyang magtago ng magtago. Abangan.